oras, alas 9:10 na po ng umaga. Kasama na po natin sa ating linya si Heidi Mendoza, Auditor and former Commissioner po ng Commission on Audits. Magandang umaga, Heidi. Welcome back to ASPN. Good morning, Miss Heidi. Hi, magandang umaga. At bago ang lahat, happy anniversary. Kailangan celebrate yan dahil kailangan nyo rin maramdaman ang mainit na pasasalamat sa inyo ng taong bayan, di ba? Maraming salamat. Thank you very much. Anniversary ng Net 25. Thank you for remembering at thank you din sa pagbigay ng panahon sa amin. Alam namin na abalang-abala ka sa pangangampanya, pero thank you for talking to us na minarapat po namin tawagan ka kasi sabi namin parang tingnan mo yung mga nangyayari na naaaksayang pera na patapon na kinukuha sa kaban ng bayan. Yung, sabi ko nga, kababayad lang natin ng ating income tax dahil Abril, nag-deadline. Masakit sa loob pag napapakinggan po natin yung sunod-sunod na balita po from years back ng pag-aaksaya at paglustay po at nasasayang po yung pondo na bayad po ng kaban ng bayan. Unahin na po natin, Papi, di ba, itong nagaganap ngayon sa bigas natin, na bunsod nung pangako ni Pangulong Bongbong Marcos nung siya ay kumakandidato, sabi niya 20 pesos kada kilo ng bigas at ito'y magkakatotoo at maraming natuwa, sisimulan sa Cebu, sa Visayas. Ayun naman pala, subsidized. So, ang paunang labas po sa kaban ng bayan, 3.5 billion to 4.5 billion pesos mula po sa taxpayers' money to subsidize para mapunan. Kasi magkano daw ang lugi mula dun sa magkano yung binili nila at kung ibebenta lang ng 20 pesos, parang 15 pesos kada kilo ba? 14 to 17 pesos or something like that. At kung yan ay we're talking about 338,000 metric tons to begin with. So maglalabas yung paunang 3.5 to 4.5 billion pesos. So yung ganon, unahin na po natin doon na yung ano ang nakikita ninyo sana dito na dahil punong-puno daw kasi yung bodega ng NFA at nagiging luma na yung bigas. Nalalapit-lapit na doon sa kailangan ma-dispose na. So while it is still fit for human consumption, kaya ipamimigay nga, ibibenta. Walang takers to, di ba? Wala, ilan lang. Sa LGU LGU sana dapat yan, di ba? Bili ng LGU, tapos later on sabi, kahit on credit, kunin yung mga bigas dito. Ano po ang saloobin nyo tungkol po dito sa issue ng pagbebenta ng bigas at 20 pesos per kilo, pero subsidized naman ng pera ng mga taxpayers? Okay, DJ Ali and DJ Pat, maraming atake dito eh. Una, yung timing ng paggawa niyan, di ba? Election di ba? So parang pwede tayong magtaas ng kilay dyan dahil ang natin, siyempre, ang NFA tinitimbang dapat niyan yung mandato na una, alagaan mo yung kita ng mga magsasaka. At dito sa akin pag-ikot, yun na narinig ko, dati daw kamakailan lang ay last year, 24 to 26 daw ang presyo ng palay. Ngayon daw ay bumagsak sa 15 to 16. And so, ang ginagawa nila ay para mabawasan yung buffer stock na ginagamit ng NFA sa pag-protect ng prices ng palay kasi ang gagawin niya, ipa-floor niya yan kapag medyo mataas ang presyo ng bigas, di ba? Ay, siyempre, at the expense of the government coffers and at a timing na alam natin, napaka-critical, mas maintindihan natin na mukhang nagkakaroon ng malakihang paggastos at hindi ito nararapat sapagkat lalong magbi-bleed ang ating coffers, lalong-lalo na kapag ilalagay natin ito sa konteksto ng eleksyon. Ayun, nakatupad ka nga sa pangako, ay kinuha mo rin naman pala sa pera ng bayan, medyo masakit sa bangs na polisiya yan. So, balik idudugtong ko lang, ito rin ang sa atin dun sa rice tarification law, di ba? Kasi nung hindi pa naman ito naipasa, nasa mandato ng NFA yan kung hindi nilalagay sa commercial traders, nasa gobyerno yung pagre-regulate ng pagtulong sa pag-alaga sa farm gate prices upang matulungan ng mga magsasaka. But at the same time, yung tamang balanse na kailan ka magpo-procure, ilang quantity dapat ang napo-procure mo, pinagpaplanuhan lahat yan And then yung distribution din, dahil syempre meron ka dapat distribution centers, and then yung timing at saka yung effectivity, yung effectiveness, yung efficiency ng entire operation. Kaso nga nabago lahat yan mula nung pinasaka yung rice tarification law. So pwede natin sabihin na hindi lang ito usapin ng pera ng bayan, usapin din ito sa kanino bang interes ang ating inaalagaan kapag tayo nagpapasa ng mga polisiyang katulad ng nabanggit ko. So Miss Heidi, having said that, sa akin naman, just to play devil's advocate, to be fair, wouldn't it have been better naman na ibenta na, maski napalugi, isa-subsidize, kaysa mabulok yung bigas, doon sa mga warehouse. But at the same time, I agree with you, it's poor governance, because obviously, it shouldn't even have reached that point na mabubulok, di ba? Kaya kailangan i-dispose. So I guess the root problem really is poor governance more than anything else. Okay, tama naman yun. At pag sinabi natin poor governance, hindi lang ito issue ng pagpamamalak ng pera ng bayan o paggamit ng pera ng bayan. Ito ay mas malawak dyan, di ba? Ito yung tamang pagpapagana ng tamang polisiya sa tamang panahon. Kung binabasa mo dapat ng gusto, ano yung mga realities on the ground? Sino-sino yung mga stakeholders mo? Sino-sino yung mga sektor na dapat mong alalayan? And then dapat malinaw para sa gobyerno, kaninong interest ang mas manginibabaw. Pero ayan, ako naman ang magde-devil's advocate. Siyempre, yan ang sensitibong trabaho ng government corporations. Ikaw ba ay isang korporasyon, pero government corporation ka. May mandato kang kumita, may mandato ka rin proteksyonan yung mga interest ng mga walang masyadong kakayanang itawid yung kanilang pangangailangan at kanilang mga interest. In other words, hindi kasi perfect yung market, di ba? So the government has to intervene. So kadalasan natatrap ang government corporations doon sa gitna ng kailangan mong kumita pero kailangan mo rin gawin ang iyong mandato. At nakukuha ko yung sinasabi nila na kailangan tulungan yung mga farmers. Pero ang tanong ko, ito lang ba ang maaaring pamamaraan ng pagtulong sa mga farmers, di ba? Pero critical kasi ito dahil masisira yung bigas, tama yun. Pero ang tanong ko rin, ano ang dahilan? Yun At yun ang natutunan natin sa audit. Hindi lang tayo basta pumapatol dun sa issue na
Alin ba yung magandang pakinggan ng mamamayan? Alin ba yung mas papasalamatan ako ng iilang sektor? Ang masakit dyan hindi lang yan ang mandato mo at ang mandato mo kasi ay alagaan ang lahat ng sektor, mas lalo higit yung vulnerable, but at the same time, yung tamang paggamit ng pera ng bayan. Kaya dyan papasok yung tamang polisiya at yung tinatawag nating timing. Kasi kung mamigay ka niyan sa eleksyon, iba ang dating. Bibigyan ng kulay. Mabibigyan at mabibigyan ng kulay. Kaya naaawa naman ako doon sa mga nasa loob ng ahensya na yan sa pamahalaan. Dahil alam ko, karamihan dyan ay talaga nagsisikap din na magawa ng tama. Pero yun nga, sa panahon na nag-bleed ang ating pera ng bayan, sana ay napag-aralan din kung ano ba ang tamang approach. Minsan kasi, di gusto rin naman nilang ma-please ang presidente, di ba? Yung election, tumatakbo ang kanyang partido, di gusto mo rin naman pagbigyan na maging mabango. Ang tanong, at whose expense? Para din yan yung kalakaran ngayon, di ba? Paramihan ng tarpaulin, pero hulaan natin. Yung pinakamalaking ginagastos, saan yan babawiin? Okay, pati yung yung last question ko na lang tungkol sa bigas. Kanina nga binanggit mo, kaninong interes ang pinangangalagaan, nabanggit mo ang traders. Yung taripa, di ba binaba? From 35%, ginawa ang 15% yung tariff on imported rice. Ang galing, lumituloy yung pondo para sa mga farmers, para sa RCEF, yung Rice Competitive Enhancement Fund. Parang 13 billion ang nawala doon sa pondo na yan na sana ay para sa farmers natin. At binanggit mo na nga, Heidi, na ang baba na ng farm gate price ng palay. Ali, yun talaga yung masakit sa banks. Dahil sinabi mo, kababayad mo lang ng buwis. Siyempre, kaway-kaway rin sa grupo ng Taxpayers Philippines, sumusuporta sila dito sa ating kampanya. Masakit yan dahil sa kadalasan, hindi na nagiging malinaw para sa mamamayan na ang ating pinagkatiwalaan ng ating boto, ng ating kapangyarihan bilang mamamayan ay para bang hindi nagagawa ang mainam o ang patas na pagtitimbang-timbang ng kapakanan ng mamamayan. At ang nangunguna lagi ay siyempre yung malalapit sa nasa Malacanang. Siyempre, uulitin ko, hindi lang ito issue ng nawala sa pundo ng bayan. Ito ay issue rin ng tawag natin pagbabalanse ng interest ng iba't ibang sektor ng mamamayan. At yan ang papel ng budget, diba? Kung nagbabudget tayo, ayan Ali, Pat, nagbabudget kayo, hindi pwede isang sektor lang ang pagbibigyan. Hindi pwedeng puro ayuda lang, diba? Yeah. Kailangan babalansihin mo yon. Ano-ano ang sektor na nangangailangan ng tamang alokasyon, diba? At dito, habang hinihimay natin ang budget sa Kongreso at Senado, ayan, tinatanong, ano ito gagawin ko doon diba? Pag binihimay ang budget na yan sa Kongreso at sa Senado, dapat bilang senador, bilang congressman, inaalam mo ano ang iyong mandato. Tanungin mo yung ahensya, anong mandato mo? Babalikan mo yung mandato. And then, i-align mo yan sa programa. And then, saka mo titingnan, paano mo ginamit ang pera mong ito? Paano pinatakbo ang programa? Ito bang pera at programa ay nakatulong upang makamit ang objektibo at mandato ng ahensyang ito? In other words, yung bang nabigay na budget ay nagawa upang masulit ang pera ng taong bayan at ang budget pa na yan ay walang kupit. Kung minsan dito din makikita, Ali and Pat, na ang corruption ay hindi lang yung ninanakawan, di ba? Corruption din yung winawaldas ang pera ng bayan. Yes, corruption din yung hindi nagagamit sa tama ang pera ng bayan. Kunyari, noong mga nakaraan, nung ako pa'y nag-o-audit, abay merong mga na nakatambak lang sa warehouses ng bakit po? Yung pong bala na ginagawa dito sa Bataan ay hindi po fit dun sa baril na nabili. Abay, bala. Ang munition. So yung pinocure na bala, hindi compatible dun sa baril. Linawin ko sabihin, binabalik ko lang. Meron din na nag-procure ng mga smartphones. Pagkatapos wala namang SIM card. Walang SIM card. Kanina pinag-uusapan namin ni Patri yung magkano ilang bilyon yung binili natin na dalian na mga bagon from China for MRT na hindi din naman pala compatible doon sa sistema, di ba? Doon pati doon sa release. So they have to reconfigure. So, mabalikan nyo yung tinatawag nating yung ginawa sa Manila Bay na nilagyan ng Boracay Sand. Boracay Sand. Wala na. Sa height of the COVID, di ba? Yes, so ito yung tungkulin ng mamamayan, gisingin ng pamahalaan doon sa tamang paggamit ng kapangyarihan in terms of policy, in terms of regulations, in terms of oversight ng mga mandated agency, at syempre ang paggamit ng pera ng bayan. At uulitin ko, hindi lang korupsyon yung ninanakaw ibinubulsa. Issue din yung tinatawag nating hindi maayos or pagwawaldas ng pera ng bayan. At may circular ng COA dyan, ito yung tinatawag nating IUEE. Irregular, hindi sumusunod sa batas, unnecessary, ayan, hindi naman kailangan bumili ng phone na smart kasi walang unconscionable, ayan. Pwede mo naman gamitin na sumakay ka sa bus, sumakay ka sa pero ikaw ay nag-chartered flight. Siyempre, depende sa position kasi meron namang allowed at saka meron namang in the interest of time. Pero alam mo pa, may mga ospital na talagang sasakit hindi lang ang banks, kundi puso mo. May ospital akong dinalaw na walang 65 years sila in operation. Walang incubator. At yung kaibigan ko, kailangan pa niyang mag-donate, private citizen to. At during the turnover sinabi, ito daw ay pangalawa palang incubator sa loob ng 65 taon ng ospital. Bakit sa pusong isipin? Government hospital. Kumaktos ng bilyon. Miss Heidi? Naku, nawala.
Miss Heidi? O, subukan natin establish yung linya ng komunikasyon Oo. natin with Heidi Mendoza po ang kausap natin at tinatalakay nga natin yung Pagwaldas, korupsyon, pagwaldas, hindi tamang paggastos ng pondo. 3.7 billion pesos pala yung mga bagon. 3.7. And that was a time ni ano pa? Ni Pinoy. Pinoy pa. Oo, na they had to reconfigure para lang magamit ng tama. So hanggang ngayon, inaalikabukan dito sa depot, dito sa malapit sa atin, Nako, sa oo, North Avenue. North Avenue. So parang late last year, I think Senator Raffy Tulfo, di ba binisita niya yung depot? Oo. Na nakita nga niya itong mga mga bagon na hanggang ngayon. Ano na siya, mga museum pieces na lang yun. Nakatayin ka na lang Oo. dyan, hindi ba? Si Miss Heidi, hindi na ba natin mababalik? Miss Heidi, nawala na ng tuluyan. Ako, sayang naman. At May kinukwento siya may kinukwento siya sa isang ospital na 65 years na, dalawa pa lang daw. Second incubator was just donated by a private citizen. So sabi nga niya, how heartbreaking to know na we cannot even afford to give an Marami incubator. yan eh. 3.7 billion yung mga bagon na hindi natin magamit. Magamit, Automatic yeah. sa MRT3. Oo. Meron yung 11 Ano billion, dyan na? naalala ninyo? Oo. 11 ito Department of Health din, 11 billion. Several months ago, di ba, Yung mga nag-expired ng mga medicines and medical vaccines. supplies, saka mga drugs. Miss Heidi? You were saying? Miss Heidi? Yun nga yung Oo. Yun nga yung sa hospital, di ba, katulad ng nabanggit niyo, nakita namin yun eh. Umikot kami sa 9 provinces na mga hirap, nung nasa, nasa-consultancy pa ako. Tapos nakita namin yun yung mga gamot na expire kasi ipinapadala, wala naman palang freezing facility yung local government na tatanggap, di ba? At saka ito rin, merong mga equipment na binibili, tapos walang may alam magpatakbo. Walang may expert na gamitin yung machine. So sakit talaga sa banks, hindi lang sa banks, pati sa puso. Nakakasakit. Kasi nga, Miss Heidi, ako I was just wondering, kayo dati kayong commissioner po ng audit. At sabi nga ninyo, ano na kayo parang post facto na, after the fact na kayo tumitingin Meron ba dapat na bago po ito umabot sa gastusin, bago umabot po sa inefficiencies, bago po talagang mawaldas ng hindi tama, baka dapat meron po tayong commission na parang counterpart ninyo, may pre and post? Ay, ang ganda-ganda ng iyong katanungan. Ang ganda-ganda ng iyong katanungan. Meron po talagang pre-audit, pero ang gumagawa po niyan hindi COA. Yan po ay function ng accounting na naandun sa iba't ibang ahensya. Bakit po hindi namin hinagip? Actually, dati kasama yan, pero actually, during the time nung naandun pa ako sa COA, isa yan sa aming inales. Alam mo kung bakit? Dapat hindi napipreempt ng COA yung management, di ba? Pangalawa, abay, nahirap maakusahan na kumita na nga sa pre-audit, kumita pa sa post-audit. Nagbibiro lang ako, I'm just trying to relax. Ang ibig sabihin, posible din kasing maging hadlang doon sa imagine, halimbawa, yung audit muna namin bago iproseso. Ay kung gusto namin maghanap buhay, uupuan namin yan. O hindi kapakal na, wala pa silang ligtas, di ba? Yan yung pinaka-usapang realidad. Hindi ko sinasabing sa lahat ay ganyan, ha? Pero yung isang mas malalim, ito yung tinatawag natin, yung management fiscal responsibility, management responsibility, iginagalang natin yan. Ngayon, babalikan ko yung sinabi niyo. Puntahan natin yung procurement. Sa procurement po, hindi lang ito issue na tama ba ang presyo. Remember, marami po pages ang procurement. At kasama po sa procurement, yung tinatawag natin planning, di ba? May linkage na yung plan and budgeting. So, akin pong uulitin, tama po yung katanungan nyo, ano ba yung pwedeng tingnan dito? Nag-audit naman po doon po sa level ng ahensya para hindi bumagal ang takbo ng system proseso. Kasi kung ibibigay ito sa commission ng audit, mabagal yan. Pangalawa, itataas mo yung risk ng opportunity na magkaroon ng bakalan para magbigay, para mapabilis. Ba? Ngayon, ang tanong dito ay, paano natin papalakasin yung link ng planning and budgeting? Yan. Kung ako'y nasa Senato na, yan ang aking ididikil. Ay, ito lang naman siguro ipagmalaki. 27 years ka sa gobyerno at nasa audit ka pa, maraming theories and concept na magaganda, pero marami doon hindi gumagana sa loob ng bürokrasya. Kaya kailangan namnala mo yon. So gaya na sinabi ko, palakasin natin yung link ng budgeting at saka planning. Ngayon, sasabi, paano yung mga ahensya na kulang, kapos doon sa kakayanan ng plano ng maayos? Pwede naman pumutok sa mga training, pwede rin po ito tinatawag natin yung collaboration among local government. Di po ba? Sasabihin na rin, uy, saan ka kumuha ng murang uy, paano, nakatanggap ka rin ba nung wala kaming pre-sale, pwede ba ako makilagay? Ito yung mga practical na bagay na pwede nating tutukan. At alam mo, ang laki ng tulong ng inyong pagtatanong ngayong umaga. Ito yung magandang usapan sana sa Senado, di ba? Hindi lang yung grant funding, etc. Kung hindi, pagtanong ko, paano nyo ginamit ang budget ninyo at kumbinsin nyo kung bibigyan ko kayo ng increase sa budget nyo, magiging mabigat ang mga tanong ko. At ito yung mga tanong na magpapaliwanag sa mga kung paano ginagastos ang yan. Okay. Last na lang na punto because we're out of time. Heidi, yung yung itong naantala na at hindi makasapasa itong rationalization. Yung parang nabanggit mo kasi ang burokrasya, hindi ba, na talagang bloated, magang-maga ang burokrasya natin, na parang ang dami talagang kawani ng gobyerno. Although sasabihin nila wala tayong guidance council or kulang tayo sa teachers, so ang dami mga vacancies na kailangan punuin. Pero yung right sizing bill na yan, hindi na maipasapasa into law, na hindi natin alam ano yung dahilan ng pagkakaantala niyan. Pero talagang yung maganda yung layunin na streamline na natin ang government bureaucracy, Heidi. Na may hawak yan, hindi ko sabihin ay i-shield natin sila sa politics, di ba? Ay makakasahan natin yan. Ang sistema, ang problema natin, most of the time, every time na nagbabalak ang gobyerno na alisin ng taba ang bürokrasya, lalong tumataba. So, ang hiling ko, huwag natin ang hiling ni Heidi, huwag natin magkaroon ng internet.
Yun nga ang hiling. Heidi ay Miss Heidi. stable internet signal. Internet. Nako, sayang po, we didn't catch her last words, but we'll have her soon. We'll have her Trim the back. fat. She said, Trim the fat. dito sa Cut ating the bacon. Ayan, cut the bacon. bloated bureau. Hindi naman pasapasa yan. Diba? Parang, sino ba nagsasabi sa atin, Tito Sen, meron siyang datos kung gaano kalaking portion ng ating national budget goes to ito sa bureaucracy natin. Bureaucracy. Nako, okay. Sabi nga niya, ilang ulit niya sinasabi, masakit sa banks. Talaga masakit sa banks kasi nga pera ng bayan, pondo ng bayan. Maraming salamat po, Miss Heidi Mendoza, at sana po maulit-muli po ang aming talakayan with you. Ang oras, alas 9:33 na po ng umaga.